Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa tibay ng puso at tatag ng paninindigan. Sinasabi nila, ang bawat tao ay may hangganan. Isang guhit na kapag natapakan ay susubukin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Pero paano kung ang mismong buhay na pinoprotektahan mo ang nakasalalay sa pagtawid sa guhit na yon? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Aluna sa sapiling ng mga alon. Ang lamig. Iyon ang unang gumigising sa diwa ni Aluna Reyes sa bawat araw. Hindi ang sikat ng araw na sumisilip sa mga butas ng kanilang barong-barong, kundi ang matinding lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Dahan-dahan niyang iniyahon ang kanyang dalawang kamay mula sa malaking lalagyan na puno ng yelo at isda. Namumutla ang mga ito, may bahid ng kulay lila sa dulo ng kanyang mga daliri. Hindi na niya ito halos maramdaman. Manhid na. Ngunit sa bawat kirot na kumakalat sa kanyang braso, may isang pangalan siyang binabanggit sa kanyang isip na parang isang dasal. Huni. Para sa'yo ito, anak. Mula sa kinatatayuan niya sa bagsakan ng isda, sa daungan silangan, tanaw niya ang kanilang maliit na tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Isang malakas na hangin lang mula sa dagat at tila guguho na ito anumang oras. Doon naghihintay ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Huni. Ang kanyang araw, buwan at mga bituin. Ang kanyang lahat. Natapos ang maghapon na tulad ng dati. Pagod ang katawan at nanlalamig ang mga kamay na iniabot niya sa anak, ang isang supot ng mainit na pandesal. Ngunit sa gabing iyon, may ibang kakatok sa kanilang pintuan. Isang malakas na kalampag ang gumulat sa kanila. Ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, si Mang Berto, ay nakatayo roon. May mukhang hindi maipinta. Aluna, pasensya na. Bungad nito, hindi makatingin ng diretso. Kailangan nyo nang umalis. Ibibigay ko kayo ng 30 araw. Nanigas si Aluna sa kanyang kinatatayuan. Po? Pero Mang Berto, alam nyo naman pong nagsisikap ako. Nagbabayad naman po ako kahit paunti-unti. Wala na akong magagawa. Pinademolish na ang buong lugar na ito. May itatayong bagong pantalan, sabi ni Mang Berto, sabay pilit na idinikit ang isang papel sa kanilang pinto. 30 araw, Aluna. Narinig ni Aluna ang mahinang pag-ubo mula sa likuran niya. Niyakap niya si Huni na tila lalong lumamig ang katawan. 30 araw. 30 araw bago sila mawalan ng tirahan. 30 araw na katumbas ng 12 sesyon ng dialysis para kay Huni. Saan sila pupulutin? Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong nila ay walang tigil sa pagtulo at ang hangin ay sumisipol sa bawat siwang ng kanilang dingding. Nagpasya si Aluna na bumalik sa cold storage. Kailangan niya ng dagdag na bayad, kahit kaunti. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga banyera ng isda, napansin niya ang isang container van sa pinakasulok ng bodega. Kakaiba ito. Ang selyo nito ay hindi maayos na naikabit, tila minadali. Dahil sa utos ng kanyang kuryosidad at sa pag-aakalang baka may mali sa kargamento, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto nito. Hindi isda ang laman. Ang bumungad sa kanya ay mga kahon-kahong folder. Bawat isa ay may tatak ng isang pangalang pamilyar sa lahat ng nagtatrabaho sa daungan, Vanguardia Maritime. Binuksan niya ang isa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Mga shipping record, mga deklarasyon ng kargamento, at sa ilalim ng mga ito, mga dokumentong may listahan ng mga item na hindi deklarado, mga luxury car, mamahaling gamit, daan-daang milyong piso ang halaga. Ito ay ebidensya, isang malinaw na katibayan ng pagpupuslit.
Nanginginig ang buong katawan ni Aluna. Ang mga papel na ito, ang halaga nito sa black market ay sapat na para mabigyan si Huni ng kidney transplant. Sapat na para makapagsimula sila ng bagong buhay, malayo sa lugar na ito. Isinara niya ang container at kumuha ng isang manipis na folder. Sapat lang para patunayan ang lahat. Lumabas siya ng bodega at tumayo sa gitna ng umuunang ulan. Ang malamig na patak nito ay humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang mga pisngi. Sa isang kamay, hawak niya ang katibayan ng isang kasalanan na maaaring magligtas sa kanyang anak. Sa kabila, hawak niya ang bigat ng kanyang buong pagkatao. Ibenta ito at mabuhay o isauli ito at manatili sa kawalan. Ang dagat sa kanyang harapan ay tila nagtatanong. At sa gabing iyon, hindi alam ni Aluna ang isasagot. Ang ulan at ang pag-aalala ay magdamag na naging kasama ni Aluna. Bawat patak na tumatama sa kanilang yero-anyero ay tila isang tanong na paulit-ulit na bumabasag sa kanyang katahimikan. Bawat pag-ubo ni Huni mula sa kanilang maliit na higaan ay isang paalala ng 30 araw na taning. Basang-basa siyang umuwi, yakap ang folder na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Inilapag niya ito sa kanilang maliit na mena. Sa isang panig, naroon ang kasalanan na maaaring maging kaligtasan. Sa kabilang panig, ang reseta ng gamot ni Huni na paubos na. Pinagmasdan niya ang natutulog na anak. Ang payapa nitong mukha, ang bahagyang pagsinghap sa bawat paghinga. Napaka-inosente, napakapuro. Paano niya ipapakain sa batang ito ang perang galing sa isang bagay na marumi? Ngunit paano rin niya hahayaang magdusa ang anak dahil sa sarili niyang konsensya? Hinawakan niya ang folder. Nanginginig ang kamay. Sandali niyang ipinikit ang mga mata at inisip ang pera. Isang bahay na hindi tinutuluan. Mga gamot na hindi kinakapos. Isang operasyon na magbibigay ng bagong buhay kay Huni. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang refleksyon ng sarili sa isang basag na salamin sa dingding, nakita niya ang isang estranghero, isang magnanakaw. Itinago niya ang folder sa ilalim ng banig. Pagkatapos ay inilabas muli. Inilagay niya sa baul at kinuha ulit. Para siyang mababaliw. Sa gitna ng kanyang pagkalito, kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Ginamit niya ang natitirang data para hanapin ang pangalan sa folder. Bantugan Soliman, CEO, Vanguardia Maritime Group. Isa-isang lumabas ang mga artikulo, mga larawan ng isang lalaking may matalim na titig at seryosong mukha. Binansagan siyang The Ice King of Maritime dahil sa kanyang pagiging tuso sa negosyo. Ngunit isang artikulo ang kumuha ng kanyang pansin. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa, 5 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa dagat. Ang kaso ay hindi na muling nabuksan. Mula noon ayon sa artikulo, lalong naging malamig at malayo sa lahat si Bantugan Soliman. 1 taong nawalan. 1 taong nasaktan. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Kasabay ng pagsikat ng araw ang pagbuo ng isang desisyon sa puso ni Aluna. Hinarap niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. Pagod ang kanyang mga mata, ngunit buo ang kanyang loob. Hindi ko ipapakain sa anak ko ang perang ninakaw mula sa kasinungalingan, bulong niya sa sarili. Hinalungkat niya ang kanyang baul at isinuot ang pinakamaayos niyang damit. Isang kupas na blusa pero malinis at plansado. Inipit niya ang buhok, hinalikan sa noo si Huni na natutulog pa at ipinagbilin ito sa kapitbahay. Sa kanyang bag, dala niya ang folder at ang lahat ng natitira niyang tapang. Ang biyahe papuntang Makati ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Ang maingay at magulong daungan silangan ay napalitan ng mga nagtataasang gusaling salamin na tila humahalik sa langit. Bawat hakbang ni Aluna palapit sa Vanguardia Tower
ay parang pabigat ng pabigat. Ang mga taong nakakasalubong niya ay iba ang pananamit, iba ang amoy, iba ang tingin. Nang pumasok siya sa lobby, ang lamig ng aircon ay tila lalong nagpatigas sa kanyang mga kalamnan. Lumapit siya sa babae sa reception desk na tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ano pong kailangan nila? Tanong ng babae. Hindi man lang ngumiti. Gusto ko po sanang makausap si Mr. Bantugan Soliman. Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. May appointment po ba kayo? Wala po. Pero importante po ito. May kailangan po akong ibigay sa kanya. Pasensya na, miss. Hindi tumatanggap ng bisita si Mr. Soliman nang walang appointment. Pwede mong iwanan yan dito kung gusto mo. Pakiramdam ni Aluna ay guguho na siya. Ito na ba yun? Hanggang dito na lang ba ang kaya niya? Hahayaan na lang ba niya ang folder sa babaeng ito na halatang walang pakialam? Napayuko siya, handa nang tumalikod at umuwi. Ngunit bago pa man niya maihakbang ang kanyang mga paa, isang boses, malamig pero malalim, ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Ako ang hinahanap mo. Dahan-dahang lumingon si Aluna. Nakatayo roon ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng isang mamahaling suit at may mga matang singgalamig ng yelo na nakatitig ng diretso sa kanya. Ang mismong lalaki sa mga litratong nakita niya kagabi. Si Bantugan Soliman. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Vanguardia Tower, kitang-kita ni Bantugan Soliman ang lahat. Ang maliliit na sasakyan na dumadaloy sa mga kalye ng Makati. Ang mga taong parang mga langgam sa ibaba. Ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngunit ang babae sa lobby kanina ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang anomalya. Isang variable na wala sa kanyang mga kalkulasyon. Nakita niya ito sa security monitor. Ang kupas na damit, ang pagod na mukha, ngunit may tindig na hindi nababali. Hindi ito mukhang isang taong naririto para magmakaawa. May dala itong isang bagay na iba. Kaya siya mismo ang bumaba. Habang naglalakad sila sa tahimik na hallway, papunta sa kanyang opisina. Pinag-aaralan niya ito mula sa likuran. Payat ang pangangatawan, halatang pinagdaanan na ang maraming hirap. Ngunit ang bawat hakbang ay tiyak. Hindi ito natitinag sa karangyaan sa paligid. Pagpasok sa kanyang opisina, hindi niya ito inalok na umupo. Hinayaan niya itong tumayo sa gitna ng malawak na sahig na gawa sa marmol, sa ilalim ng tingin ng mga mamahaling painting sa dingding. Isa itong pagsubok. Ang folder, sabi niya, hindi tanong kundi isang utos. Nanginginig ang kamay na iniabot nito ang folder. Kinuha ito ni Bantugan at binuklat sa kanyang mesa na gawa sa mahogany. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya ng katarantaduhan sa loob ng sarili niyang kumpanya. Matagal na niyang nararamdaman na may mali, ngunit ito ang unang pagkakataon na may hawak siyang patunay. Pero hindi ang laman ng folder ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babae. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Aluna Reyes po. At ano ang gusto mo, Aluna Reyes? Magkano? Sa mundo ni Bantugan, lahat ay may presyo. Ang katapatan ay isang produkto na nabibili. Ang katahimikan ay isang serbisyo na binabayaran. Hinihintay niyang sabihin ni Aluna ang kanyang halaga. Ngunit hindi ito sumagot. Tumingin lang ito nang diretso sa kanyang mga mata. Pagod ang mga matang iyon, may malalalim na eye bags, ngunit walang bahid ng kasakiman. Walang pagsusumamo. Mayroon lamang dignidad. At sa isang iglap, sa paraan ng pagtitig nito, may naaalala si Bantugan. Isang pares ng mga mata mula sa nakaraan. Mga matang puno rin ng tapang at paninindigan. Kahit sa gitna ng unos, ang mga mata ng kanyang yumaong asawa. Saglit siyang natigilan. Iwinaksin niya ang alaala.
Lahat ng tao may kailangan, giit niya. Kailangan ko pong mabuhay, sagot ni Aluna. Sa wakas ay may bahid ng panginginig sa boses. Pero hindi po sa paraang ito. Gusto ko lang pong isauli ang hindi sa akin. Hindi ka pani-paniwala. Isang kahangalan. Pero nakakaintriga. Ang babaeng ito ay isang palaisipan na gusto niyang lutasin. Hindi niya ito maaaring basta na lang paalisin. Masyadong malaki ang nalalaman nito at masyado siyang mausisa para palampasin ang pagkakataon. Isinara niya ang folder. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinag-cruise ang mga braso. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya ng diretso. Pero gusto kong makita kung saan hahantong ang palabas na ito. Tumayo siya at lumapit dito. Tinitigan ito mula sa itaas. Magtrabaho ka para sa akin. Temporary logistics clerk sa Pantalan. Gusto kitang obserbahan. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Aluna. Po? I'll pay you enough to live. Pagpapatuloy niya, tila isang transaksyon lang ang lahat. Iyon naman ang kailangan mo, hindi ba? Ang mabuhay, ito ang alok ko. Tanggapin mo o umalis ka at harapin ang mundo sa labas ng mag-isa. Nakita ni Bantugan ang pagtatalo sa mukha ng babae, ang pangangailangan laban sa pag-aalinlangan. Ngunit alam niyang wala itong pagpipilian. Tumango ito ng dahan-dahan. Opo, tatanggapin ko po. Good. Mag-report ka bukas sa HR, sabi niya, at tumalikod na. Isang senyales na tapos na ang usapan. Narinig niya ang mga yabag nito papalabas ng pinto. Nang sumara ito, napabuntong hininga si Bantugan at napahawak sa kanyang sentido. Ano itong pinasok niya? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang isang lalaking nakangiti. May dalang kaparehong aura ng kapangyarihan, ngunit mas madilim. Ang kanyang pinsan, si Silvanus Vanguardia. Tinitigan ni Silvanus ang papalayong si Aluna sa hallway bago isara ang pinto. Pagkatapos ay humarap siya kay Bantugan. May mapanuksong ng ngiti sa mga labi. Sino ang bagong laruan mo, pinsan? Ang unang araw ni Aluna sa Vanguardia Tower ay parang pagpasok sa isang kaharian kung saan hindi siya kabilang. Ang bawat sulok ay kumikinang sa kalinisan. Ang sahig ay sobrang makintab na halos nakikita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng may suot na damit na halatang namana pa sa lumang baul. Napapaligiran ng mga empleyadong tila kalalabas lang sa isang fashion magazine. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong giling na kape. Isang amoy na napakalayo sa alat ng dagat at amoy ng isda na kinalakihan niya. Ang tanging pamilyar sa kanya ay ang lamig. Hindi ang lamig ng yelo sa kanyang mga kamay, kundi ang lamig sa mga mata ng bawat taong napapatingin sa kanya. Naririnig niya ang mga bulungan habang siya'y naglalakad. Sino yan? Tagapantalan daw. Bakit siya nandito? Pakiramdam ni Aluna ay umuurong ang kanyang dila at gusto na lang niyang maging invisible. Ngunit isiniksik niya sa kanyang isip ang mukha ni Huni. Para sa'yo ito, anak. Kakayanin ko. Ipinakita sa kanya ang kanyang maliit na mesa sa isang sulok ng logistics department. Magulo. Puno ng mga lumang folder na walang gustong umayos. Ito ang kanyang magiging mundo. Sa kanyang unang pagpunta sa pantry para kumuha ng tubig, isang babaeng may edad, nakasuot ng eleganteng bestida at alahas na kumikinang, ang humarang sa kanyang daan. Ang tindig nito ay puno ng awtoridad at ang mga mata nito'y tila isang hukom na humahatol sa kanya. Ikaw ba yung bago? Tanong ng babae. Ang boses ay matinis at puno ng paghamak. Opo. Ako po si Aluna. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa. Bigla itong bahagyang napaatras at iwinagayway ang kamay sa tapat ng ilong na para bang may naamoy na masama. Amoy isda, sabi nito. Sapat na ang lakas para marinig ng ilang empleyado sa paligid na nagpipigil ng tawa.
Siguraduhin mong naiiwan sa labas ang amoy ng pinanggalingan mo, Hija. Ito ay isang opisina, hindi palengke. Iyon si Senyora Estrellita Vanguardia, ang tiyahin ni Bantugan. Pakiramdam ni Aluna ay sinampal siya sa harap ng maraming tao. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tumangulang siya at mabilis na lumayo. Sa pagtatangkang pakalmahin ang sarili, sinubukan niyang gumamit ng coffee machine na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Pinindot niya ang isang buton, pero walang lumabas. Pinindot niya ang isa pa, at umilaw lang ito. Habang siya'y litong-lito, isang anino ang tumabon sa kanya. Si Bantugan Soliman. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang baso mula sa tabi ni Aluna, naglagay ng coffee pod sa tamang lagayan, at pinindot ang isang buton. Sa isang iglap, umagos ang mainit at mabangong kape sa baso. Inilapag niya ito sa harap ni Aluna at umalis nang walang sinasabing kahit isang salita. Naiwan si Aluna, natulala. Hawak ang mainit na baso, isang maliit na kabaitan sa gitna ng isang nagyayelong mundo. Ngunit bakit? Bago matapos ang araw, isa pang Vanguardia ang lumapit sa kanya. Si Silvanus. Ang nangiti nito ay malapad, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Miss Aluna, tama? Sabi nito sa malambing na boses. Silvanus Vanguardia. Huwag mo sanang pansinin ang tiyahin ko. Medyo luma lang ang pag-iisip. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Salamat po, sir. Sagot ni Aluna, hindi mapakali sa paraan ng pagtitig nito. Alam mo, curious lang ako. Pagpapatuloy ni Silvanus, sumandal sa kanyang mesa. Paano ka nga pala napunta rito? Bihira kasing magpasok ang pinsan kong si Bantugan ng mga taong hindi niya personal na kilala. Mayroon ba kayong espesyal na ugnayan? Ang tanong ay tila inosente, pero ramdam ni Aluna ang panganib sa likod nito. Wala po, sir. Kailangan ko lang po ng trabaho. Ah, ganun ba? Ngumiti muli si Silvanus. Mabuti naman. Mag-iingat ka rito, Aluna. Lalo na sa pinsan ko. Hindi lahat ng tulong ay tulong. Pagkasabi niyon, tinapik siya nito ng bahagya sa balikat at umalis. Naiwan si Aluna na kinikilabutan. Nang tumunog ang kanyang cellphone, bumalik siya sa realidad. Isang tawag mula sa San Gabriel Medical Center. Hello, Mrs. Reyes? Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumatawag lang po kami para ipaalam na base sa bagong assessment ng doktor, mukhang kakailanganin nating taasan ang dosage ng gamot ni Huni. Magkakaroon po ng adjustment sa bill niya simula sa susunod na buwan. Nabitawan ni Aluna ang kanyang telepono. Gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sahod na inaalok sa kanya, na akala niya'y sapat na, ay tila naging kakarampot na lang. Ang mundong pinasok niya para iligtas ang anak ay nagiging isa na namang kulungan. Sa likod ng one-way glass ng kanyang opisina, si Bantugan Soliman ay isang anino na nagmamasid. Ang kanyang atensyon ay hindi na sa mga numero sa stock market na kumikislap sa kanyang malaking screen, kundi sa isang maliit na figura sa sulok ng logistics department. Si Aluna Reyes. Pinanood niya itong harapin ang pagmamata ni Estrellita ng may tahimik na dignidad. Nakita niya ang pagkalito nito sa coffee machine, isang maliit na paalala na galing ito sa isang mundong ibang-iba sa kanila. At nakita niya kung paano ito hinarap ni Silvanus na may ngiting parang ahas na handang manuklaw. Hindi tanga si Bantugan. Alam niyang hindi ordinaryong kabaitan ang ipinapakita ng kanyang pinsan. Alam niyang may ibang laro si Silvanus at ginagamit nito si Aluna bilang isang pyesa. Miguel, sabi niya sa intercom, i-pull out mo ang lahat ng CCTV footage sa logistics area mula kaninang umaga at gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Aluna Reyes. Pamilya, tirahan, mga utang, lahat. Masusunod, sir, sagot ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant.
Hindi ito dahil sa pag-aalinlangan. Ang unang bugso ng kanyang hinala ay napalitan na ng isang bagay na mas komplikado. Kuryosidad. Sino ba talaga ang babaeng ito na may tapang na isauli ang isang bagay na maaaring magbago ng kanyang buhay? Sa sumunod na mga araw, ang pagmamasid ay naging isang ritual. Nakikita niya si Aluna na unang dumarating sa opisina at huling umuuwi. Nakikita niya itong maingat na inaaral ang bawat folder. Tinutuklas ang sistema na matagal nang pinabayaan ng iba. Isang araw, nakita niya itong gumuguhit ng isang bagong flowchart sa isang whiteboard, isang mas mahusay na proseso para sa pag-monitor ng mga kargamento. Hindi ito isang ordinaryong clerk. May talino ito, may paninindigan. Isang hapon, dumating ang report na hinihingi niya kay Miguel. Isang manipis na folder lang, pero mabigat ang laman. Naroon ang lahat. Ang tirahan sa Daungan Silangan, ang sakit sa bato ng anak nitong si Huni, ang 3 beses na dialysis sa isang linggo, at ang listahan ng mga utang sa ospital na patuloy na lumulobo. Napatingin siya sa larawan ni Huni na kuha mula sa social media profile ng ospital. Isang batang babaeng may matamis na ngiti sa kabila ng mga tubo na nakakabit sa katawan. Naramdaman ni Bantugan ang isang kirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon. Ang pakiramdam ng pagiging isang magulang na walang magawa. Naalala niya ang sarili niyang anak. Isang alaala na mabilis niyang iwinaksi bago pa man ito makapangibabaw. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang accounting department ng San Gabriel Medical Center. May pasyente kayo na nagngangalang Huni Reyes, sabi niya. Ang boses ay awtoritatibo. Gusto kong bayaran ang lahat ng outstanding balance niya, anonymously. Siguraduhin niyong hindi malalaman ng ina kung sino ang nagbayad. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa kanyang upuan. May kaunting gumaan sa kanyang pakiramam, ngunit agad itong napalitan ng isang matinding pag-aalinlangan sa sarili. Bakit niya ginawa iyon? Dahil ba sa awa? O dahil gusto niyang panatilihing malapit si Aluna para sa kanyang sariling imbestigasyon? Napatingin siya sa litrato ng kanyang yumaong asawa sa kanyang mesa. Ang ngiti nito ay tila nanguusig. Ginagamit mo ba ang kabutihan para pagtakpan ang sarili mong sugat, Bantugan? O isa ba itong pagtataksil sa alaala ko? Napatayo siya at lumapit sa bintana. Pilit na iwinawaksi ang mga tanong sa kanyang isip. Sa ibaba, nakita niya si Aluna na naglalakad palabas ng gusali, nag-aabang ng masasakyan. Mukha itong pagod, pero determinado. Biglang pumasok si Miguel sa kanyang opisina. May dalang pag-aalala sa mukha. "Sir?" sabi nito. "May kailangan po kayong malaman. Kinumpirma ng security team natin. May mga taong ipinadala si Sir Silvanus para subaybayan ang bawat galaw ni Aluna Reyes." Nagsalubong ang mga kilay ni Bantugan. Ang kuryosidad ay biglang naging proteksyon. Ang laro ng kanyang pinsan ay nagsisimula ng maging mapanganib. At sa gitna nito, nakatayo ang isang babaeng hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit ngayon ay nararamdaman niyang kailangan niyang protektahan. Lumipas ang mga araw at unti-unting natututunan ni Aluna ang pasikot-sikot sa vanguardia. Ang gulo-gulong mga folder sa kanyang mesa ay isa-isa niyang inayos. Ang mga prosesong walang nakasulat na gabay ay ginawa niya ng sariling sistema. Sa kabila ng mga mapanuring tingin at bulungan, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Ito lang ang tanging paraan para patunayan sa sarili na karapat-dapat siya kahit sa isang mundong hindi para sa kanya. Isang umaga, habang abala siya sa pag-cross-check ng isang bagong dating na kargamento mula sa Cebu, lumapit si Silvanus. Ang ngiti nito ay kasing lapad ng dati. "Mukhang abala ka, Aluna," sabi nito. "Hayaan mo, tutulungan na kita." Bago pa man makatanggi si Aluna, kinuha na ni Silvanus ang isang shipping manifest
mula sa kanyang kamay. Ako na ang mag-e-encode nito sa system. Alok niya. Mag-focus ka na lang dyan sa iba. Nag-alinlangan si Aluna. Ngunit paano siya tatanggi sa isa sa mga may-ari ng kumpanya? Sige po, sir. Salamat po. Ilang oras ang lumipas, isang malakas na sigaw ang malingaw-ngaw sa buong departamento. Isang manager ang galit na lumabas mula sa kanyang opisina. Hawak ang isang printout. Sino ang nag-asikaso ng shipment 307 galing Cebu? May malaking pagkakamali. Isang container ng high-value electronics ang natag bilang dry goods. Kung hindi pa tumawag ang kliyente, didiretso ito sa maling warehouse. Nanlamig ang buong katawan ni Aluna. Shipment 307. Iyon ang papel na kinuha sa kanya ni Silvanus. Lumingon ang lahat sa kanya. Si Silvanus na nakatayo sa di kalayuan ay umarteng nagulat. Teka, Aluna, hindi ba't ikaw ang naka-assign dyan? Tanong nito. May pekeng pag-aalala sa boses. Baguhan ka pa lang kasi, baka nalito ka sa mga code. Lahat ng mata ay nasa kanya na. Ang mga bulungan ay naging akusasyon. Alam na namin eh. Hindi kasi bagay dito. Lagot siya kay Sir Bantugan. Dinala siya sa isang conference room para sa isang biglaang pagpupulong. Naroon ang mga manager, si Silvanus, at sa kabisera ng mesa, si Bantugan, na may mukhang kasing tigas ng bato. So, Miss Reyes, simula ng isang manager, ano ang paliwanag mo dito? Hindi makapagsalita si Aluna. Anong sasabihin niya? Na si Sir Silvanus ang huling humawak ng papel? Sino ang maniniwala sa kanya? Siya lang ang clerk, si Silvanus ang banggardia. Aksidente lang siguro, sabi ni Silvanus na tila ipinagtatanggol siya. Isang maliit na pagkakamali ng isang baguhan. Siguro kailangan lang natin siyang bigyan ng disciplinary action para matuto. Inaasahan ni Aluna na iyon na ang katapusan niya. Isang salita lang mula kay Bantugan at mawawalan na siya ng trabaho. Napayuko siya. Handa nang tanggapin ang kanyang kapalaran. Katahimikan. Maya-maya, nagsalita si Bantugan. Ang boses niya ay kalmado, pero may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Tiningnan ko ang system logs bago ako pumasok dito. Sabi niya, ang mga mata ay nakatuon sa screen ng laptop sa kanyang harapan. Ang data para sa shipment 307 ay in-encode gamit ang isang terminal na hindi naka-assign kay Miss Reyes. Dahan-dahan niyang itinuon ang kanyang tingin kay Silvanus. In-encode ito mula sa terminal mo, Silvanus. Natigilan ng lahat. Si Silvanus ay halatang nabigla. Nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Baka nagkamali lang ako ng pag-alala. Siguro, ibinalik ko sa kanya ang papel. Hindi pinansin ni Bantugan ang kanyang palusot. Isa itong system glitch, deklara ni Bantugan. Ang kanyang boses ay pinal. Hindi ito human error at si Miss Reyes ay sumunod sa tamang proseso nang i-flag niya ang shipment para sa verification. Tapos na ang usapan. Tumayo siya. Meeting adjourned. Naglakad siya palabas ng silid nang hindi man lang tumitingin kay Aluna. Naiwan ang lahat na tulala, lalo na si Aluna na hindi makapaniwala sa nangyari. Ipinagtanggol siya sa harap ng lahat. Nang gabing iyon, nanatili si Aluna sa opisina para siguraduhing naitama ang lahat ng pagkakamali. Pagod na pagod siya, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Habang nag-aayos siya ng gamit para umuwi, isang anino ang huminto sa tapat ng kanyang mesa. Si Bantugan. May dala itong isang paper bag. Inilapag niya ito sa mesa ni Aluna. Sa loob, may isang mainit na container ng pagkain. Kumain ka, sabi lang nito. Huwag mong hayaang makita nilang nagugutom ka. Huwag mong hayaang makita nilang natatalo ka. Bago pa man makapagpasalamat si Aluna, tumalikod na ito at naglakad palayo. Sinundan niya ng tingin ang papalayong anino ni Bantugan. Sa ilalim ng malamig at matigas na panlabas, may nakita siyang isang bagay na iba.
Isang bagay na hindi niya inaasahan. At sa unang pagkakataon, ang puso ni Aluna, na matagal nang manhid sa sakit at paghihirap, ay tumibok sa isang paraan na matagal na niyang kinalimutan. Ang pagtatanggol ni Bantugan kay Aluna ay parang isang mumunting kidlat sa kalangitan ng Vanguardia. Isang sandaling liwanag na hindi nagtagal. Para kay Silvanus, iyon ay isang paghamak, isang hamon sa kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pribadong opisina, masama ang naging reaksyon ni Silvanus. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng isang guhit ng galit. Inaapi niya ang aking trabaho. Bulong niya sa sarili. Nakatingin sa refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ng bintana. Ang babaeng iyon, ginagamit niya ang pinsan ko laban sa akin. Alam ni Silvanus na ang simpleng paninirang puri ay hindi sapat. Ang tapat na pagtatanggol ni Bantugan ay nagpakita na hindi basta-basta maloloko ang kanyang pinsan. Kailangan ng isang mas malaking hakbang, isang bagay na magpapabagsak hindi lang kay Aluna, kundi pati na rin kay Bantugan. Ilang araw pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng tinatawag na emergency meeting ang mga leader ng unyon ng mga manggagawa sa Pantalan. Hindi ito planado. Ang mga balita tungkol sa tila pagmamaltrato ng Vanguardia sa mga empleyado nito ay kumalat na parang apoy sa damuhan, mga balitang sinadya niyang pasimulan. Si Silvanus, sa kanyang imahe bilang isang kaibigan ng mga manggagawa, ang nanguna sa pagpupulong. Mga kasama, simula niya, ang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Naririnig ko ang inyong hinaing, nararamdaman ko ang inyong paghihirap. Ang Vanguardia Maritime, sa pamumuno ng aking pinsan na si Bantugan, ay tila nakakalimutan na ang mga taong bumubuo ng kanyang imperyo. Nagbigay siya ng mga halimbawa. Ang mga hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho, ang mababang sahod, at ang paglabag sa mga karapatan ng mga manggagawa. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Aluna, hindi bilang biktima, kundi bilang isang espiya na ipinadala para bantayan sila at isumbong ang kanilang mga hinaing. Nakakalungkot isipin, patuloy niya, na ang mga taong dapat sana'y nagtatanggol sa atin ay siya pa ang nagiging instrumento ng pang-aapi. Ang mga salita ni Silvanus ay parang langis na binuhos sa nag-aalab na apoy. Ang mga manggagawa na matagal nang may sama ng loob ay lalong nagngalit. Sila'y nagsimulang mag-usap-usap, bumubuo ng plano. Samantala, si Aluna, na hindi alam ang lumalaking panganib sa kanyang paligid, ay patuloy lang sa kanyang trabaho. Ang kaunting kabaitan na ipinakita ni Bantugan ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Nagsisimula na siyang magtiwala, kahit kaunti, na hindi lahat sa mundong ito ay mapanghamak. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanyang mesa, napansin ni Aluna ang isang USB drive na nakalagay sa ibabaw ng kanyang keyboard. Hindi niya alam kung sino ang naglagay niyon. Nag-aalangan man, kinuha niya ito at isinaksak sa kanyang lumang laptop. Nagbukas ang isang folder na may pangalang Urgent_Verification. Naglalaman ito ng mga kopya ng mga dokumento na halos kapareho ng mga naunang ibinigay ni Silvanus sa kanya noon. Mga shipping manifests, invoices, mga deklarasyon. Ngunit may mga kakaibang marka at komento na nakasulat dito sa tabi. Parang mga handwritten notes, at sa pinakailalim ng folder, isang email. Nakasisi ang ilang kilalang mamamahayag at ilang leader ng unyon. Ang subject, Vanguardia Maritime. Ang katotohanan sa likod ng mga pagpupuslit. Nanginginig ang mga kamay ni Aluna. Napagtanto niya na ito ay isang malaking pagkakamali. Hindi niya dapat nakita ito. Hindi niya dapat hinawakan ang mga ito. Bago pa man siya makapag-isip ng gagawin, ang pinto ng opisina niya ay biglang bumukas. Nakita niya si Silvanus na nakatayo roon, may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Sa likod nito, nakatayo ang dalawang tauhan na mukhang hindi nagbibigay ng magandang balita. Mukhang may nakita ka na hindi para sa'yo, Aluna, sabi ni Silvanus.
Ang boses ay banayad ngunit puno ng banta. Pasensya na. Kailangan naming siguraduhin na ang lahat ng ebidensya ay nasa tamang kamay. Naramdaman ni Aluna ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Alam niyang nasa panganib siya. At alam niyang ito na ang simula ng pinakamalakas na bagyo na kakaharapin niya. Ang tunog ng sirena. Iyon ang huling narinig ni Aluna bago siya pinalibutan. Ang mga mukha ng security personnel ng Vanguardia ay walang emosyon. Ang mga salita ni Silvanus ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ngunit hindi niya na ito maintindihan. Dalhin niyo siya, utos ni Silvanus. Bawat hakbang palabas ng kanyang maliit na opisina ay parang paglalakad sa isang pasilyo ng kahihiyan. Ang mga empleyado na dati bumubulong lang ay ngayoy hayagang nakatingin sa kanya nang may pagkasuklam. Ang iba'y may pagkaawa, ngunit karamihan ay may paghusga. Magnanakaw! Sigaw ng isa. Traidor! Iyan ang napapala ng mga hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso. Ang tanging nasa isip niya ay si Huni. Diyos ko, ang anak ko. Nang makarating sila sa lobby, isang mas malaking kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Mga mamamahayag, kumikislap na mga ilaw ng kamera, mga mikroponong itinatapat sa kanyang mukha. Miss Reyes, totoo po bang kayo ang nag-leak ng mga dokumento? Ano ang masasabi niyo sa alegasyon na espiya kayo ng kalabang kumpanya? Naiiyak siya. Gusto niyang sumigaw na hindi totoo ang lahat, na biktima lang siya. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Siya'y isang munting bangka na nilalamon ng isang dambuhalang alon. Itinulak siya papasok sa isang elevator, palayo sa kaguluhan. Ang destinasyon, ang opisina ng CEO. Ang lugar kung saan siya unang humarap kay Bantugan Soliman. Ang lugar kung saan siya binigyan ng kaunting pag-asa. Ngayon, ito na ang magiging lugar ng kanyang paghuhukom. POV Bantugan Soliman. Nakatayo si Bantugan sa likod ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw nito. Sa kanyang harapan, ang kanyang tiyahin, si Senyora Estrellita, ay naglalakad pabalik-balik na parang isang galit na tigre. Nakikita mo na ba ang idinulot ng babaeng iyan sa pamilya natin, Bantugan? Ang pangalan ng mga Vanguardia, dinungisan ng isang hamak na tagapantalan. Sa TV screen sa dingding, live ang balita. Mga nagwewelgang manggagawa sa labas ng kanilang pantalan. May hawak na mga placard. Ang pangalan ni Aluna Reyes ay paulit-ulit na binabanggit at ang mukha niya takot at nalilito habang kinakaladkad ng security. Naramdaman ni Bantugan ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na si Aluna ay inosente. Ang babaeng nagbalik ng mga dokumento, ang babaeng masipag at matalino. Hindi niya magagawa ito, ngunit ang ebidensya ay malinaw. O sa halip, ang ebidensyang ipinapakita sa kanya, ang USB drive na may logs na nagpapakitang isinaksak ito sa computer ni Aluna. Ang testimonya ng ilang empleyado na nakakita raw sa kanyang kahina-hinalang kumikilos, lahat ay itinayo para siya ang maging salarin. Isang perpektong patibong. Kailangan mong gawin ang nararapat, Bantugan, sabi ni Estrellita, ang boses ay naguutos. Para sa kapakanan ng kumpanya, para sa legacy ng iyong ama, alisin mo siya, itakwil mo siya sa harap ng lahat, o manonood ka na lang habang guguhoo ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi ganoon kadali, sagot ni Bantugan. Ang boses ay garalgal. Ganoon kadali, sigaw ng kanyang tiyahin. Pumili ka, Bantugan. Ang pamilyang ito, ang pangalan natin, o ang babaeng yan na wala kang kaalam-alam kung sino talaga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Aluna kasama ang security. Ang kanyang mga mata ay namumugto, pero nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Bantugan ang isang tanong sa mga mata nito. Ikaw din ba? Hindi ka rin ba maniniwala sa akin? Ang tanong na yon
ang sumira sa puso niya. Ngunit sa likod ni Aluna, nakita niya ang anino ni Silvanus. Sa likod ni Silvanus, ang anino ng welga, ng pagbagsak ng stock market, ng pagkasira ng isang pangalan. Napapikit siya ng mariin. Ito ang presyo ng pagiging isang Soliman, isang banggardia, ang pagsasakripisyo ng puso para sa tungkulin. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang init ng pag-aalinlangan ay nawala. Ang natira ay ang lamig na kilala ng lahat. Miss Reyes, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, patag at nakamamatay. You're fired. Get out of my building. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. Tumalikod siya, hindi para hindi makita ang mukha ni Aluna, kundi para hindi nito makita ang sakit sa sarili niyang mga mata. Narinig niya ang mahinang paghikbi nito at ang mga yabag papalayo. Nang magsara ang pinto, nanatili siyang nakatalikod. Ang kanyang mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng mesa ay nanginginig na sa sobrang diin. POV Aluna Reyes, parang panaginip, isang masamang panaginip. Ang mga salitang yon mula sa bibig ni Bantugan ay mas masakit pa sa lahat ng sigaw at akusasyon na narinig niya. Ang huling sinag ng pag-asa ay tuluyan ng namatay. Tumakbo siya, walang direksyon, palayo sa gusaling iyon, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa sakit. Nang makarating siya sa sakayan, basa na ng luha ang kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kapitbahay at kamustahin si Huni. Ngunit bago pa man niya ma-dial ang numero, isang tawag ang pumasok mula sa San Gabriel Medical Center. Sinagot niya ito. Nanginginig ang boses. Hello? Mrs. Reyes, sabi ng boses sa kabilang linya. May halong pagmamadali. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Si Huni po. Bigla siyang nag-seizure. Her kidneys are failing. Fast. Kailangan na po siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Ang estimated cost po ay, ang numerong binanggit ay parang isang pader na bumagsak sa kanya. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay. Nabitawan niya ang telepono. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada, sa gitna ng usok at ingay ng syudad. Wala na siyang trabaho, wala na siyang pera, wala nang pag-asa. At ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Lahat ay nawala. Walang ibang lugar na mapupuntahan si Aluna. Ang kanyang mga paa na tila may sariling isip ay dinala siya pabalik sa daungan silangan. Hindi sa kanilang bahay, kundi sa maliit at lumang simbahan na nakatayo malapit sa dalampasigan. Ang lugar kung saan siya bininyagan, kung saan siya laging tumatakbo sa tuwing ang bigat ng mundo ay hindi na niya kaya pang pasanin. Naupo siya sa isa sa mga bangko sa pinakalikod, sa dilim, kung saan walang makakakita sa kanya na. Dito, sa harap ng imahe ng inang laging saklolo, ibinuhos niya ang lahat. Hindi na mga salita ang lumalabas sa kanyang bibig, kundi mga hikbi na yumanig sa buong niyang katawan. Isang panalangin na walang boses. Isang pagsusumamo na walang hinihiling kundi isang himala. Isang pag-amin sa Diyos na siya'y talo na. Patawad po, bulong niya sa hangin. Patawad, anak. Hindi kinaya ni nanay. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal doon. Ang dilim sa labas ay lalong lumalim. Ang simbahan ay unti-unti nang nawalan ng tao. Ngunit nanatili siya, nakayuko, walang lakas na kahit tumayo. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya sa pag-upo. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lang itong parokyano na nagdarasal din. Ngunit nagsalita ito. Isang boses na kalmado, magaspang dahil sa edad at sa alat ng dagat. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok, hindi kapag ang lahat ay maayos, kundi kapag ang lahat ay wala na. Dahan-dahang itinaas ni Aluna ang kanyang ulo. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Tasyo, ang matandang mangingisda na madalas niyang bigyan ng mainit na kape tuwing umaga.
Ang mga mata nito ay malalim, tila nakita na ang lahat ng sikreto ng karagatan. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari. Tila alam na niya. Nakita ko sa balita, sabi ni Mang Tasyo. Huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi ng alon. Ang tunay na nasa ilalim ay tanging ang mga marunong sumisid ang nakakaalam. Walang naisagot si Aluna. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi na muling nagsalita si Mang Tasyo. Sa halip, may inilabas ito mula sa kanyang lumang bayong. Isang maliit na kwaderno na balot sa plastik para hindi mabasa. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at ang mga sulok ay lukot na. Halatang itinago ito sa loob ng maraming taon. Inilapag niya ito sa mga kamay ni Aluna. Ang anak kong si Carding, mahinang sabi ni Mang Tasyo. Ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Kasama siya sa barkong yon, ang barko kung saan namatay ang asawa ni Soliman. Napatingin si Aluna sa matanda. Gulat. Hindi siya marunong sumulat ng maganda. Pagpapatuloy ng matanda. Pero mahilig siyang maglista. Isinusulat niya ang lahat ng hindi tama sa kanyang pakiramdam. Bago siya umalis para sa huling biyahe niya, ibinilin niya ito sa akin. Itay, sabi niya, kung ano man ang mangyari sa akin, itago mo ito. Baka ito lang ang magpapatunay na hindi ako baliw. Nanginginig ang mga kamay ni Aluna habang binubuksan ang lumang logbook. Ang sulat kamay ay magulo, ngunit nababasa, mga petsa, mga numero ng container, mga pangalan ng barko at mga tala. June 12, may dagdag na kargamento, hindi dumaan sa inspeksyon, sabi ni Cap. Huwag na pansinin, Hunyo 15, iba ang ruta na pinapadaan sa amin. Mas malayo, mas malapit sa mga islang walang tao. Hunyo 18, kakaiba ang amoy ng isa sa mga container, hindi isda. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Aluna. Ito iyon. Ang mga detalyeng wala sa opisyal na record, ang mga piraso ng palaisipan, at sa huling pahina na may petsang isang araw bago ang aksidente, may isang entry na nagpatigil sa kanyang paghinga, nakasulat sa malalaking letra na tila isinulat ng nagmamadali. SV, nag-utos ng biglaang pagbabago ng ruta, may masamang kutob ako. SV, 2 letra lang, ngunit para kay Aluna, sapat na yon. Silvanus, Vanguardia. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Mang Tasyo. Ang mga mata ng matanda ay puno ng sakit at ng isang pag-asa na itinago sa loob ng 5 taon. Ipinagdasal ko na dumating ang araw na may isang taong may sapat na tapang na gamitin ito, sabi ni Mang Tasyo. Ikaw ang sagot sa aking mga dalangin, Aluna. Sa mga kamay ni Aluna, hindi na lang ito isang lumang logbook. Ito ay isang testamento, isang basbas, at isang sandata. Ang himalang ipinagdasal niya ay dumating, hindi sa anyo ng pera, kundi sa anyo ng katotohanan. Hindi umuwi si Aluna. Mula sa simbahan, diretso siyang sumakay ng bus pabalik ng Makati. Yakap niya ang logbook na parang ito ang kanyang sariling anak. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang natira ay ang apoy ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan. Gabi na nang makarating siya sa Vanguardia Tower, sinubukan siyang harangin ng gwardiya sa lobby. Bawal na po kayo rito, ma'am. Kailangan kong makausap si Bantugan Soliman, sabi ni Aluna. Ang boses ay matatag. Walang bahid ng panginginig. Sabihin mo sa kanya, dala ko ang multo ng nakaraan niya. Ang kakaibang mensahe ay umabot kay Bantugan. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, mag-isa siyang nakaupo, napapaligiran ng katahimikan at ng bigat ng kanyang desisyon. Nang marinig niya ang sinabi ni Aluna, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Papasukin mo siya! Utos niya sa intercom. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Aluna, hindi ang babaeng kawawa at talunan na pinaalis niya kaninang umaga ang kanyang nakita.
Ang nakatayo sa harapan niya ngayon ay isang babaeng may determinasyon na kayang magpatumba ng isang imperyo. Hindi ito nagsalita. Lumapit lang ito sa kanyang mesa at walang seremonyang inilapag ang lumang logbook. "Basahin mo," sabi lang nito. Nagsalubong ang kilay ni Bantugan. Kinuha niya ang logbook, ang mga daliri dumadampi sa naninilaw na mga pahina. Sinimulan niyang basahin. Sa bawat salita, sa bawat petsa, sa bawat tala, tila bumabalik ang lahat. Ang gabi ng aksidente, ang mga tanong na walang sagot, ang mga hinalang ibinaon niya sa limot. Nakita niya ang sulat kamay ng isang tripulante, isang taong pinagkakatiwalaan niya noon. Nakita niya ang mga detalye ng mga ilegal na kargamento at nakita niya ang huling entry. SV, nag-utos ng biglaang pagbabago ng ruta. SV Silvanus, binitiwan niya ang logbook na parang napapaso. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa na akala niya'y dulot ng isang aksidente ay bumalik ng may kasamang laso ng kataksilan. Ang kanyang pinsan, ang kanyang kadugo. Tumingala siya kay Aluna. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, galit, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. "Bakit?" tanong niya. Ang boses ay basag. "Bakit mo ito ginagawa? Hindi ito tungkol sa akin. Hindi na rin ito tungkol sa'yo." Sagot ni Aluna. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng unos. "Ito ay para kay Mang Tasyo na nawalan ng anak. Para sa asawa mo na hindi nabigyan ng hustisya. At para sa lahat ng maliliit na taong tinatapakan ng mga taong katulad ng pinsan mo." Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Bantugan sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang nakita niya sa harapan niya ay hindi isang empleyado o isang akusado, kundi isang kakampi. Tumayo siya. Ang kanyang pagdadalamhati ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na galit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una, tinawagan niya ang kanyang abogado. "Gusto kong mag-file ng injunction. I-freeze ang lahat ng assets ni Silvanus Vanguardia. Ngayon na." Pangalawa, tinawagan niya ang pinuno ng security. "Walang pwedeng lumabas o pumasok sa gusaling ito nang walang pahintulot ko. I-secure ang lahat ng ebidensya sa opisina ni Silvanus." At panghuli, tinawagan niya ang kanyang pinsan. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. "Silvanus," sabi niya. Ang boses ay sobrang kalmado na nakakatakot. "Pumunta ka sa main conference room. Ngayon din. Magpatawag ka ng emergency board meeting. Isama mo ang mga leader ng unyon. May ilang mga katotohanan na kailangan nating lahat marinig." Bago pa man makasagot si Silvanus, ibinaba na niya ang telepono. Humarap siya kay Aluna. "Samahan mo ako sa babimini." Sabi niya, hindi ito isang pakiusap, kundi isang pahayag ng pagkakaisa. Habang naglalakad sila papunta sa conference room, ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Ang laban ni Aluna ay naging laban na rin niya. At ang pagtutuos na matagal nang dapat mangyari ay magaganap na sa wakas. Ang katahimikan sa gusali ng Vanguardia ay malapit nang mabasag. Ang conference room ng Vanguardia ay puno ng mga taong naghihintay. Naroon ang mga miyembro ng board, nakaupo sa kanilang mga mamahaling silya, mga mukhang puno ng pag-aalala. Naroon si Senyora Estrelita, ang mukha ay matigas, nagpapahiwatig ng kanyang disgusto sa biglaang pagpupulong. At naroon si Silvanus, nakangiti pa rin, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Sa kabilang panig ng silid, naroon ang mga leader ng unyon, ang mga muka ay puno ng galit at pagdududa. Lahat sila ay napatingin sa pinto. Nang bumukas ito, pumasok si Bantugan. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin sa loob ng silid. At sa likod niya, kasunod na pumasok si Aluna. Hawak ang lumang logbook. Isang bulungan ang kumalat sa silid. "Anong ginagawa ng babaeng yan dito?" Narinig na sabi ni Estrelita.
Ang boses ay puno ng kamandag. Hindi sila pinansin ni Bantugan. Naglakad siya papunta sa kabisera ng mesa at sa halip na umupo, nanatili siyang nakatayo. Si Aluna ay tumayo sa kanyang tabi, hindi sa likod, kundi sa tabi. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula ni Bantugan, ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil may isang utang na kailangan ng bayaran. Isang utang na 5 taon nang nakabinbin. Inilagay niya ang logbook sa mesa. Sa pamamagitan ng isang maliit na projector, isa-isang ipinakita ni Bantugan ang mga pahina ng logbook sa malaking screen sa dingding. Ang sulat kamay ni Carding, ang mga tala ng anomalya, ang mga petsa, ang mga pangalan. Ang logbook na ito, pagpapatuloy niya, ay pagmamay-ari ni Ricardo Carding de Leon, isa sa mga tripulanteng namatay sa pagsabog ng MT Empress, ang barko kung saan nasawi ang aking asawa. Isang leader ng Unyon, isang matandang lalaki, ang biglang napatayo. Carding, anak ni Mang Tasyo? Tumango si Bantugan. Ang opisyal na imbestigasyon ay nagsabing isa itong aksidente, isang gas leak. Ngunit ayon sa mga tala ni Carding, ang MT Empress ay may dalang hindi deklaradong kargamento, mga kemikal na lubhang mapanganib, at ang ruta nito ay biglaang binago ilang oras bago ang pagsabog. Tumingin siya ng diretso kay Silvanus na ngayon ay namumutla na. Ang utos, sabi ni Bantugan, idiniin ang bawat salita, ay galing sa isang taong may inisyal na SV. Kalokohan! Sigaw ni Silvanus, tumatayo. Isang lumang kwaderno laban sa salita ng isang vanguardia? Sinusubukan ng babaeng iyan na sirain ako. Hindi na ito tungkol sa kanya, Silvanus. Malamig na sagot ni Bantugan. Ito ay tungkol sa'yo at sa kasakiman mo. Ipinakita ni Bantugan ang sunod na slide. Mga bank record, mga lihim na transaksyon sa pagitan ng isang shell corporation at ng supplier ng mga kemikal, at ang pangalan sa likod ng Shell Corporation, Silvanus Vanguardia. Ang pagpupuslit, ang pagsabotahe, lahat para pagtakpan ang isang mas malaking krimen, sabi ni Bantugan. Ang leader ng Unyon, na tumayo kanina, ay humakbang pasulong. Ang mukha ay nangingitim sa galit. Humarap siya kay Silvanus. Niloko mo kami. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ginamit mo ang aming galit. Ginamit mo ang pangalan ni Aluna. Ginamit mo ang pagkamatay ng aming mga kasama para sa sarili mong kapakanan. Biglang nagkagulo. Ang ibang leader ng Unyon ay nagsitayuan din. Sumisigaw ng traidor, manloloko. Ang mga miyembro ng board ay hindi makapaniwala. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao lang ang nanatiling tahimik. Si Senyora Estrellita. Nakatingin siya sa kanyang anak, hindi nang may galit, kundi nang may takot at pagkatalo. Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban, ang dangal, ang pangalan, ang dugo, ay nawasak sa isang iglap, hindi ng isang tagalabas, kundi ng sarili niyang laman. Tapos na ang laro mo, Silvanus, sabi ni Bantugan. Bumukas ang pinto ng conference room, pumasok ang mga awtoridad. Hindi na pumalag si Silvanus. Ang kanyang ngiti ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang blankong ekspresyon ng pagkatalo. Habang dinadala siya palabas, napatingin siya kay Aluna. Walang tagumpay sa mga mata ni Aluna, tanging isang malungkot na pag-unawa. Nang tumahimik na ang silid, humarap si Bantugan sa mga natirang miyembro ng board at sa mga leader ng Unyon. Magbabago ang lahat simula ngayon, deklara niya. Pagkatapos, humarap siya sa mga kamera ng media na naghihintay sa labas ng silid. Sa ngalan ng Vanguardia Maritime, sabi niya, ang boses ay malinaw at naririnig ng lahat. Ako ay humihingi ng paumanhin kay Miss Aluna Reyes. Utang namin sa kanya hindi lang ang isang paumanhin, kundi ang isang kinabukasan. Ang hustisya, na matagal nang natutulog sa ilalim ng karagatan, ay sa wakas ay umahon na sa ibabaw. Lumipas ang ilang buwan.
Ang bagyo sa Vanguardia Maritime ay unti-unting humupa at mula sa mga labi nito, isang bagong kaayusan ang isinilang. Sa dalampasigan ng Daungan Silangan, isang batang babae, ang masayang tumatakbo, hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawa ay kasing linaw ng kalangitan. Ito si Huni, malusog at malakas. Ang kanyang operasyon ay naging matagumpay. Salamat sa isang bagong tatag na pondo na ngayon ay kilala sa buong komunidad. Ang Daungan Silangan Medical Fund. Nakatayo sa di kalayuan, pinapanood siya ni Aluna. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Wala na ang takot sa bawat paggising. Hindi na siya nagtatrabaho sa cold storage. Ang kanyang mga kamay ay hindi na namumutla sa lamig. Siya ngayon ang namamahala sa medical fund, isang posisyong nilikha para sa kanya. Ang kanyang opisina ay isang maliit na silid lang sa tabi ng health center ng komunidad. Ngunit para sa kanya, ito ay mas malaki at mas mahalaga kaysa sa alinmang sulok sa Vanguardia Tower. Ginangaluna, tawag ng isang mangingisda. May pulong po tayo mamaya tungkol sa bagong safety protocols. Di po ba? Opo, Mang Fredo. 3:00 po. Gaya ng napag-usapan, sagot ni Aluna ng may ngiti. Siya na ngayon ang kanilang boses, ang tulay sa pagitan ng mga manggagawa at ng bagong pamunuan ng Vanguardia. Natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas, hindi sa pag-akyat sa tore ng iba, kundi sa pagtayo kasama ng mga taong kabilang sa kanya. Isang pamilyar na anino ang lumapit at tumayo sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat na may halong banayad na pabango. Si Bantugan. Hindi na siya ang Ice King. Ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan na ng init, lalo na kapag tumitingin ito kay Aluna. Madalas na siyang bumibisita sa Daungan Silangan, hindi bilang CEO, kundi bilang isang taong naghahanap ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Mukhang masaya siya, sabi ni Bantugan, nakatingin kay Huni. Salamat sa'yo, sagot ni Aluna. Hindi. Pagtatama ni Bantugan, lumingon ito sa kanya. Salamat sa'yo. Tinuruan mo akong muling tumingin sa mga bagay na mahalaga. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paay nagiiwan ng marka sa buhangin. Tahimik, komportable. Hindi na nila kailangan ng maraming salita para magkaintindihan. Huminto sila nang papalubog na ang araw. Pinipinta ang langit ng kulay kahel at lila. Humarap si Bantugan kay Aluna. Walang singsing, walang mga pangakong enggrande. Tanging ang katotohanan sa kanyang mga mata. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin sa ating mga sarili, sa mundong ito. Sabi niya, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng damdamin. Alam kong ang buhay mo ay dito, at ang laban mo ay para sa kanila. Tumingin siya sa mga mata ni Aluna, isang tingin na nangangako ng higit pa sa pag-ibig, isang pangako ng respeto. Hindi kita iaahon, sabi niya. Inuulit ang mga salitang minsan nang sumagi sa kanyang isip, ngunit ngayon ay may buong kahulugan na. Hindi ko layuning hilahin ka paakyat sa mundo ko. Hinawakan niya ng marahan ng kamay ni Aluna. Tatayo ako sa tabi mo, dito, sa mundo mo, sa laban mo. An không kêu em lên, anh sẽ không kéo em lên thế giới của anh sẽ đứng bên cạnh em, ở đây, trong thế giới của em. Trong cuộc chiến của em. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aluna. Isang ngiting mas maliwanag pa sa papalubog na araw. Sa wakas, nahanap niya hindi ang isang tagapagligtas, kundi ang isang kasama, isang kapareha. Magkahawak kamay silang tumayo, nakatingin sa papalawak na karagatan. Sa harap nila, isang bagong simula, na itinayo hindi sa pangakong aalisin ang lahat ng alon, kundi sa pangakong sabay na haharapin ang bawat isa sa mga ito. At dito po nagtatapos ang ating kwento, sa piling ng mga alon. Ang aral na iniiwan sa atin ay simple lamang.
Ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-ahon sa isang tao mula sa kanyang kinalalagyan, kundi sa pagpiling manatili sa kanyang tabi, anuman ang daluyong na dumating. Ang dignidad ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa paninindigan sa tama, kahit sa gitna ng kawalan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni na Aluna at Bantugan. Ano po kayang klasing kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.